Bukod sa DPWH, may proyekto rin sa LTO, ang SunWest Corporation ni dating Congressman Zaldico. Ang ilan sa mga yan, pinuna ng Commission on Audit dahil sa mga kakulangan kahit bayad na. Nakatutok si Joseph Moro. Hanggang sa Land Transportation Office o LTO may proyekto ang SunWest Corporation na ayon mismo sa ahensya ay hindi nagagamit. Yan ang kanilang Central Command Center o C3 project na nagkakahalaga ng 946 million pesos. May mga dapat na cameras na dapat ilagay all over the Philippines. Wala po yung mga nangyaring yan. At saka hindi po siya, sa totoo lang, hindi po siya gumagana. Tsaka overpayment, may overpayment pa po ito na 26 million. Isa lang yan sa tatlong proyekto ng SunWest sa LTO na pinuna ng Commission on Audit sa 2024 Annual Audit Report nito sa Department of Transportation na nakakasakop sa LTO. Halos 2 bilyong piso ang halaga ng mga kontrata sa LTO ng SunWest na pag-aari ni dating Ako Bicol Representative Zaldico. Kasosyo o ka-joint venture ng SunWest ang tatlong iba pang kumpanya para sa C3 project contract na pinasok nila at ng LTO noong 2020. Pero ayon sa COA, bigo ang technical venture na tugunan ng technical requirements ng LTO na nakaapekto sa pagtakbo ng proyekto. Hindi raw iprinisinta sa isinagawang audit inspection ang ilang component ng proyekto gaya ng video analytics system, data analytics platform at reporting tool. Sabi ng COA, lugi ang gobyerno sa pagtanggap sa proyektong maraming kakulangan kahit bayad na. Ayon pa sa COA, hindi gaanong nagagamit ang ilang feature nito tulad ng video analytics system. Dagdag ng COA dahil hindi maayos ang pag-review sa halaga ng kontrata, sobra ang naging presyo nito at ang bayad sa supplier sa halagang 26.99 million pesos. Inirekomenda ng COA sa LTO na singilin ng supplier sa mga pagkukulang nito at humingi ng refund para sa sobrang bayad. Sagot umano ng LTO sa COA, ibinigay ng supplier ang lahat ng requirement at wala umanong overpayment sa proyekto. Pinuna rin ng COA ang hindi epektibong paggamit ng IT Training Hub at Road Safety Interactive Center sa LTO Central Office na nagkakahalaga pa naman ng halos tig-kalahating bilyong piso. Ayon sa LTO, proyekto rin ng SunWest ang mga ito. Isang 3-story building ang IT Training Hub kung saan gagawin ang mga training at seminar sa pamamagitan ng mobile devices. Pero sa ginawang inspeksyon ng COA, natuklasan na ginawang opisina ng Traffic Safety Division ang first floor ng gusali habang ginawa mga dorm rooms ang second at third floor bagaman binakante na sa ngayon maliban sa isang inookupa ng isang empleyado. Pinuna pa ang walang kaayusan sa mga kwarto at hindi ka nais-nais na amoy. Nakatambak lang umano sa record room ng IT Hub ang mga gamit para sa recording training materials tulad ng mga desktop computer, mikropono, audio mixer at headphones. Isang record room ang pansamantalang ginamit bilang bodega ng Traffic Safety Division. Pinayagan din ng LTO na gawing dormitoryo ng ilang empleyado ang training hub ng libre, sagot pa ng LTO ang kuryente at tubig. Wala namang bisita ang Road Safety Interactive Center ng puntahan ng COA. Wala ring guidelines sa paggamit nito at walang plano, programa o accomplishment report mula nang matapos ang 2023. Samang-ayon ng LTO sa rekomendasyon ng COA na maglatag ng guidelines sa paggamit ng Training Hub at Interactive Center. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.